Dahil sa patuloy na isinasagawa ng mga kapulisan na search operation kay Pastor Apollo Quiboloy sa Kingdom of Jesus Christ, naglabas ng statement si Vice President Sara Duterte hinggil sa ginagawang panghaharas ng mga otoridad sa ilang miyembro ng KOJC. Ayon sa Vice Presidente, hindi umano niya tinututulan ang pag-i-implement ng warrant of arrest, ngunit hindi daw nito matatanggap na kinakailangan pang humantong sa paggamit ng dahas sa mga otoridad. Nadadamay pa ang mga inosenteng deboto ng Kingdom of Jesus Christ. Labis umanong inabuso ng kapulisan ang kanilang kapangyarihan sa ginagawang pag-takeover nila sa KOJC na kinahantungan pa nga ng pagkawala ng ilang buhay. Ang ginawang ito umano ng kapulisan ay hindi lamang paglabag sa karapatan ng konstitusyon, ngunit labag din umano ito sa tiwalang binigay ng mga mamamayang Pilipino. Sa huli, humingi ng paumanhin si Vice President Sara Duterte sa lahat ng miyembro at deboto ng KOJC sa ginawa niyang paghikayat na iboto si President Bongbong Marcos noong nagdaang eleksyong 2022. Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na nanaayon sa batas. Ngunit kailanman, hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ. I vehemently condemn the gross abuse of police power in the takeover of the KOJC compound earlier today, which led to the harassment of religious worshippers, the abuse of minors, and the unnecessary loss of life. These acts are not only a blatant violation of constitutionally protected rights, but a betrayal of the trust that we, Filipinos, place in the very institutions sworn to protect and serve us. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko ring humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad niyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Samantala, ayon naman kay Police Brigadier General Torre III, sigurado umano siya na nasa loob ng KOJC si Pastor Apollo Quiboloy. Tinatago lang umano ito ng mga miyembro. Nais ding palabasin ni Torre na hindi totoo ang mga nangyayaring pagkawala ng malay ng mga KOJC member. Anya, nakita umano niyang may sumesenya sa mga miyembro upang mawalan bigla ang ilan ng malay. Hindi natin matatapos kaagad ang pag-search dito. Okay? Nakita nyo naman eh. Mamaya, isasama ko kayo para makita nyo rin. Yes, sir. Okay? Magsasama ako ng mga media na mainstream. Sir, ang positive RV na nakagit si Pastor Apollo Quiboloy? Nandyan yan. Tinatago lang nila. May isang lugar dyan na talaga naman. Nagsisignal pa si Carlo Catiel ng ganun. Sabay biglang may babagsak na magkikimatay. Sir, yung sinasabi mo Oo eh. Kitang-kita naman kanina sa camera eh. Kitang-kita yung senyas ni Catiel. Sabay, bagsak ng tao sa harap ko. Anong klase yun? Sir, sinasabi mo Saan naman nakakita ng ganong klase yung mga kalokohan? may radar, sir. Ang ibig sabihin. Meron tayong life detector na ginagamit natin pag nag-pull up sa mga structures. Okay? Dati sniffing dog ang ginagamit natin para malaman kung may tao. Sa ngayon, meron tayong equipment dyan na pag inilagay natin dyan sa mga semento, malalaman natin kung sa kabila niyan may tao. General, inform na may namatay daw po sa mga miyembro. Hindi ko pa nalalaman kung wala pa report na nakakarating sa Sa akin. itong radar, sir, natatay na sir, na heartbeat ba sa tao? May mga nakakita tayo, kaya lang negative. Hindi si pastor na nakikita natin. Pero wala Okay. yung mga facilities sa loob na nakikot talaga natin, sir. Na negative na wala. Ilan naka-percent? Okay. Ang una natin ngayon ginagawa, scan lang. I-scan pa scanning natin. Inaalam mo namin kung alin dito ang pwedeng pagtaguan niya. Kasi ito ay larong taguan sa loob ng 30 hectares sa property na may kasamang mga distractions ng mga miyembro niya. Paano kung yung mga trabaho na maayos? Sabi na mag-cooperate sila. Ginugulo nila ang mga pulis ko. So paano yan? Wala akong idea pa. Ngayon nga report tayo, wala pa tayong Ilan confirmation. naka-percent ka natuyok ang KOJC compound, sir? Property ka ron?
Pero naka-porsyento. May mga tao tayo dyan. Wala pa tayo sa 30%. Wala pa sa 1/4 ng So, ating... dako, kaya kayo sa sir. 20 hectares ko dito. Ano na po ang status ng search sir? Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy ang search natin. Pero yung allegation nila nakapunta ang search, hindi po ba? Sa akin nila yun. Sir, kaya hindi lang ako noon. Ang hindi nito magawa today. Inyong target. Sa ganitong sistema, hindi ko kukuha ito ngayong araw na to. Sir, Papaguran muna kami rito. Huwag niyong iboto lahat ng kalyado nila mula mayor, governor, representative at senador. Panawagan sa taong bayan lahat ng kaalyado ni Marcos sa mga posisyon na yan landslide zero vote nyo. Supporter ako ni BBM at Sara pero mali na yung ginagawa nila. Good thing finally VP Sara admits her mistake for choosing not to hear the advice of PRRD. Proud Duterte supporter. May God bless our country. We may be outnumbered this time, but our desire to have a better government will always be our utmost prayer. We make mistakes, VP Sara. What's important is we learn from them. I never voted Marcos during last election, but I voted for you. Personally, I cannot wait for you to run for president. We deserve better than what we have for a president today. I'm not KOJC, pero dahil siya kaparty mo, binoto ko din siya. Nagsisisi ako. I thought kasi support ka niyang totoo. Seems like ginamit ka nila dahil mas madami kang supporter. Ay nako, politiko ka nga. Bakit hindi mo pinanawagan sa mga members para maiwasan ng ganitong tagpo? Sana ang panawagan mo ang sumuko at harapin ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya, yun ang tama. Self-interest, hindi lang sila ang bumoto sa iyo, kami din. How ang ganitong reaction ng isang mataas na opisyal ng gobyerno? Di ba dapat himukin mo na sumuko na ang poganting leader nila para maiwasan ang dahas? Himukin ang mga member na isuko ang kanilang leader ng mapayapa at harapin ang hukuman. Kung walang kasalanan, hindi kailangang magtago. Sana po VP hindi lang sa buong KOJC community ka humingi ng apology para mag-uniteam sa lahat din ng Pilipino. Si Doc Willie Ong binoto kong VP noong 2022 kasi disappointed ako hindi ka nakinig sa iyong ama. Salamat naman na realize mo ang iyong napakalaking pagkakamali. Kakalungkot naman ang mga nangyayari sa bansang Pilipinas na dahil sa hayok sa pangyarihan wala nang pakialam sa mga taong bayan at puro pamumulitika ang ginagawa sa administrasyong ito. Ang talagang tunay na suliranin ng bansa ay hindi na natutugunan dahil nakafocus lamang sa pagtugis ng isang tao. Gaano ba kaimportante ang isang tao kesa milyong-milyong Pilipino ang naghihirap dahil sa korupsyon at mga abusado sa kapangyarihan na mga namumuno sa bansa? Nakakaiyak.